Magandang gabi. Ako nga pala si Felix Sarmiento Jr. Isa po akong colorectal cancer patient, stage 4. Bali, nagsimula po ang sakit ko nung nasa UK na po ako. Bali, 1 month pa lang. 1 month pa lang po ako sa UK noon. 1 month or magto 2 months nang ma-diagnose ako ng colorectal cancer. Ang first na bali dito sa Pilipinas wala akong ibang naramdaman na symptoms. Ang naramdaman ko lang pagbabago sa akin noon ay naging antukin ako, madali akong mapagod. Yun lang. Yung pagiging narrow size ng stool, hindi ko napansin. Akala ko ay normal size pa rin. So, yun pala, maliit na siya. So, hindi ko napansin siya nun. Bali, ayun nga, nag-undergo naman ako ng medical through, pero ano lang naman kasi yun eh. Ang medical namin papuntang UK ay sa Baga lang. So, walang ibang medical. So, nung nandun ako sa UK, mga 1 week or 2 weeks, 2 weeks na ako doon, napansin ko, kapag dumudumi ako, mayroon ng dugo, may dugong kasama. As in dugo, as in tubig na malabnaw na dugo kasama sa dumi ko. So, dahil doon, nabahala ako. So, nagsabi ako sa mga ka-church ko na, yun nga, ganun nga yung dumi ko, may kasamang dugo. So, bubuti na lang, pagdating ko sa UK noon, nag-registered kagad ako sa NHS. So, nung pag-suggest sa akin na magpa-check up, so nagpa-check up ako. First ay blood test, nagpa-blood test ako. And ang result ng blood test ay possible bowel cancer. So, after ng blood test na yon ay nagpa-check up ako sa local doctor dun sa lugar na kung saan ako nakatira. So, chinek up ako, ang sabi sa akin, titignan nila yung rectum ko. Kapag may nakapangbukol, hemorrhoids. So, kapag wala, ire-refer nila ako sa mas malaking hospital. So, ayun nga, chinek yung rectum ko, dinukot, then walang nakapa. After nun, so nirefer ako sa mas malaking hospital. Yun ay yung sa Peterborough Hospital. So, ayun nga, nagpa-schedule ako noon na for colonoscopy para sa pa-check ang aking bituka kung ano bang dahilan kung bakit nagdurugo, bakit may pagdurugo sa dumi ko. Ayun nga, nung time na dumating na yung colonoscopy, so pagdating ko nga doon, pinahiga na ako. Pinasok na yung aparato sa puwet ko. Gising ako, nakita ko yung loob ng bituka ko. Which is malinis. Malinis siya, malinis hanggang sa dulo, sa taas. Kaso lang, nung binalik na yung camera na pinasok sa puwet ko, bandang dulo, malapit na sa rectum, nandoon yung bukol, dumudugo siya, dumudugo. So, ayun nga, biopsy, diretso na yung biopsy, na-biopsy na rin. Pagka colonoscopy, diniretso ng biopsy. So, ang nakalagay dun sa ng colonoscopy ko result is colorectal cancer. So, ayun, nagulat naman siyempre ako, pero hindi man ako masyado nabahala, na although alam ko naman na delikadong sakit yung cancer, pero ewan ko ba kung bakit sa sarili ko, hindi ako masyadong nabahala. Hindi ko lang masabi rin kung bakit ganun. So, after nun na mag-result yung colonoscopy ko na yun, then, so, pumapasok pa rin ako sa trabaho nun, sa Pilgrims. So, nagpa-schedule naman ako para sa MRI and CT scan. So, nauna yata ang CT scan. Then, after a week, MRI. So, after nun na CT scan na MRI,
Pagkalabas ng result, kinausap ako ng surgeon na si Dr. Hardy, saka yung oncologist ko. Tapos, ayun, ang sabi sa akin ay stage 4 na ako. Nagulat ako. Ang ini-expect ko mga stage 2 pa lang ako noon or stage 1. So pagkasabi sa akin ay stage 4. So, sabi ko bakit stage 4 ka agad? Kaya pala, kasi mayroon ng damage din ang liver ko, pati ang lungs ko. Ang main tumor ko ay sa puwet, which is 6 cm ang laki. Ang sa liver ay 3.5 cm at saka sa lungs ay less than 1 cm. Nodules pa lang siya. So, ayun kaya siya nag-stage 4. Then after nun, tinanong ako kung sabi kung anong masasabi, kung anong gusto kong tanungin. So tinanong ko kung ano mga dapat tanungin, kung magki-chemotherapy ba ako, kung gaano ba ka ka-safe ang chemo, kung gaano ba yung percent na gagaling ako. Wala naman sinabi na kung gagaling ako na ano. So, pero pagkasabi nila ng chemo, pumayag na kaagad ako. Hindi na ako nagdalawang isip. So, pumirma ako para sa chemotherapy. Then, after nung pumirma ako, in-schedule naman ako para lagyan ako ng PICC line. Nilagyan ako dito ng parang pinaka-PICC line, mahabang wire na maliit lang. So, hanggang dito yun. Pinasok sa ugat, pasok dito, hanggang sa may dibdib, hanggang sa may puso banda. So, tuwing magkikimo ako, doon nila pinapasok yung gamot. Kapag kukuha ng dugo, doon din kumukuha. So, para hindi na sila tusok ng tusok. Hindi na sila tusok ng tusok. Yun ang kagandahan sa may PICC line. And then, nung nag-start na ako ng chemo, October yata yon, October 2022. So, inilipat ako ng bahay sa medyo remote. Ang masasabi ko lang rin pala sa marami pa rin pala ang hindi aware na palibhasa nagkikimo, takot silang makihalubilo kasi akala nila radioactive yung patient. So gusto nila akong ihiwalay sa iba. Kumbaga gusto nila ako lang mag-isa na Siyempre, iniisip din nila ako, iniisip din nila yung iba. Kasi nga baka makahawa or mga ganon. Yun ang paniniwala nila. Tapos, ayun, nagsimula na ako ng chemotherapy. Nung una, parang wala lang. Sabi ko, okay lang pala, kayang-kaya. Pero yung pangalawa, pangatlo, parang may nararamdaman na ako nararamdaman na ako parang namamanhid na yung palad ko, mga kuko. Tapos ang lalamunan ko parang masakit, lumunok. Tapos hindi na ako basta-basta nakakahawak sa malamig. Then, nagkaroon ako ng singaw. Then, nalagas ang buhok ko, nakalbo ako. Tapos yun, ano pa ba yun? Nasusuka ako. Pero yung pagsusuka, pinilit ko na huwag akong masuka. So, ayun, para mabawasan yung mga side effects ng chemotherapy sa akin, ang ginawa ko, nag-exercise ako, nag-stretching ako, uminom ako ng herbal, luya, saka luyang dilaw. Yan talaga ang luya, luyang dilaw, at saka lemon. Yan talaga ang hindi ko winala mula pa nung nasa UK ako. So, tuwing umaga, iniinom ko yon. Then, oatmeal. Yan ang yan ang pagkain ko noon. Nag-black rice pa ako noon. Tapos, yun ang ng pagdating ng February 2023, pang 5th, yung last na 6 cycles sana yun ang chemotherapy ko eh. Full pox. 6 cycles sana. Pero nung pang 5th na, sinitiskan uli ako. Hindi ko alam, CT o MRI. Tapos yun, inano nila ako na itigil na yung chemotherapy ko, na
para lagyan na nila ako ng colostomy bag. Ang colostomy bag po ay yun yung doon ka na dudumi. Kumbaga bubutasan ka na sa tiyan. Ito po yan. Yan. Yan na bubutasan ka sa tiyan para doon ka na dumumi. Yun po ang ano nun. Siguro may nakita sila na hindi naman siya ano, kumbaga parang inassume nila in the future baka magkaroon ng problema sa bukol na hindi ako makadumi. Baka maharangan na ng bukol ang daanan ng dumi ko. So, nilagyan na nila ako ng colostomy bag. Kumbaga, in advance na nila. Inunahan na nila yung bukol, no? Hindi na hinintay na lumaki. So, yun. Hanggang 5th cycle lang ako ng chemotherapy. Hindi na rin ako na radiotherapy dahil nilagyan na ako ng colostomy bag. So, pagka ano sa akin ng lalagyan ako ng colostomy bag, pinapirma ako sa ayun nga, waiver na ayun nga, pumapayag ako sa magpalagay ako ng colostomy bag. Nung una, ayaw ko. Kasi nga, iniisip ko, bibiakin na yung tiyan ko nun. Iniisip ko yun. So, nagdalawang isip ako. Pero dahil may mga sa ka-church ako na mga nurse, sa medical, pinaliwanag nila sa akin kung ano yung laparoscopic surgery. So, ang laparoscopic surgery pala is mga parang mga maliliit na bakal na basta bakal, maliliit na bakal tinutusok sa tiyan lang. Doon pinapadaan ang gamit para makapag-surgery. So, ayun, dahil naliwanagan na ako na hindi pala ako masusugatan ng matagal doon and mas mabilis maka-recover. Pumayag ako. Then pumunta na ako sa ospital, pumirma ako sa ospital. O nga pala, nung nagki-chemotherapy ako doon, hatid sundo ako doon sa mula sa bahay papunta sa ospital and vice versa po, hospital to Bali may binigay lang sa akin na number, tatawagan ko para magpa-schedule para kapag dumating na yung schedule ko ng chemotherapy, susunduin ako sa bahay. Tapos yun. Yung pa pala, naranasan ko rin pala yung muntik na ako ma-sepsis. Kasi may kinainan ako dun sa may Peterborough na, siyempre, kala ko Pinoy. Siyempre, nagkahawig sa Pinoy na Pinoy na pagkain, pansit, kanin, gano'n. So, kumain ako nun. Tapos sumunod mga ilang araw, parang nananakit ang tiyan ko na hindi ko pinapansin. Hindi ko rin napansin na mainit na pala ako. So, tuwing tatagilid ako nun, parang parang nare-relieve yung sakit. So, nagkataon naman na nagkaroon ng pamamahayag doon sa tinutuluyan ko. And then may mga kapatid sa iglesia na nandoon, napansin nila kung yung situation ko, kung anong kalagayan ko. So, ayun. May tinawagan silang ibang kapatid, humingi ng opinion kung anong gagawin. So, ang sabi nila, tawag na ng ambulance, isugod na ako sa ospital. Buti na lang, isinugod ako sa ospital talaga. Muntik na ako ma-sepsis talaga. So, pagdating doon, sa emergency kagad ako dinala. Nun. And, pagdating sa emergency, kung may mga tinurok kagad sa akin, may mga lab test kaagad, yung x-ray, nandun na rin kaagad sa sa higaan ko. So, sa magdamag na yon, nagawa na lahat yung lab test na kailangan para sa akin. So, kinabukasan, mga na lang sila, for maintenance na lang, check-up na lang, yun ang So, yung mga may mga dumalaw naman sa akin yung mga ka-church ko, sila Brother Peter, sila Sister Jane, sila Feljan, at sa asawa niya. Kasi yung iba, dumalaw rin sa akin. Ayun, talagang support nila ako. Kaya hindi ko rin feel na nag-iisa ako doon sa UK. Tapos, yun, balik tayo na, okay na yun na sepsis, muntik na ako ma-sepsis. Live ka, kuya? Hindi. Record lang. Tapos, ayun, muntik na akong ma-sepsis. Tapos, yun, yung gumaling na ako, ayun nga,
nag-ano, yung na pinauwi na ako sa bahay. So, tapos na tayo do'n. Then, yun nga, balik ulit tayo sa lalagyan na ako ng colostomy bag. Pagpunta ko sa ospital no'n, pumirma ako ng pumapayag ako sa i-operate ako sa laparoscopic surgery para sa colostomy bag. And then, lumipas ang linggo, 2 weeks yata, dumating yung time na schedule ko na ng ano ng schedule ko na ng surgery. Ako lang mag-isa. Pumunta ako sa ospital, ako lang mag-isa, sabi. Nagpakita ako sa ano sa anong tawag dito? Sa mga hindi ko masabi anong tawag doon? Sa nurse, basta yung mga nurse nag-aano ng nag-a-assess. Tapos yun, sabi ko may schedule ako, pinakita ko yung papel ko. And then dinala ako sa room kung saan ako pupunta. In-assist nila ako. And then, konting-konting tanong lang. Pinabihis ako ng lab gown, hospital gown. Then, pinapunta na ako sa surgery room. Pagdating sa surgery room, nakahiga na pala ako dun sa ano, sa parang higaan ng hospital bed. Tinulak na lang yung hospital bed hanggang sa may surgery room. Pagdating sa surgery room, andun yung mga andun yung mga doktor, siguro 5 yata sila. 5, 7, mga ganun, hindi ko na napansin. Kinakausap nila ako, chine-check nila yung vitals ko, mga pulso. Tapos yun, hindi ko, napansin ko na lang, sabi ko, parang inaantok ako Parang inaantok ako, tinanong ko pa sila kung nilagyan na nila ako ng pampatulog, hindi nila ako sinasagot. Basta busy sila sa pagkakabit ng kung ano-ano sa katawan ko ng mga aparato. Tapos yun, sabi ko, inantok na ako. Ipipikit-pikit lang muna ako. Bago, bago siguro magsimula ang operasyon, magigising pa ako. Ayun, nakapikit na ako. Pagkagising ko na lang, nagising ako, sabi ng mga hello, kabayan! Pinay po kami, Pinay. Mga Pinay nurse po ang una kong nabungaran pag gising ko after ng surgery. Ayun, nakita ko mga Pilipina, meron pa palang yung bago pala ako pumasok sa surgery room. Isang yung Pinay nurse na kapatid. Ayun. Kumakaway sa akin pero hindi ko siya napansin na kumakaway pala siya sa akin. Kaya yun. Tapos yung nagising na ako, sabi, "Lo kabayan, Pinay kami." Pagkagising, ay, hello po, kamusta po? Parang walang nangyari lang sa akin na na katatapos ko lang sa operasyon. Tapos yun, nung nila na okay na ako, nilagay na nila ako sa room, kung saan ako nakapwesto. Tapos yun, mga siguro 1 week ako doon. 1 week. And yung mga kapatid, yung nga sila ka Peter, sila Sister Jane, yung dinadalaw nila ako doon. So, para makasamba rin ako, ang ginawa, video na lang. Para syempre, gusto ko rin makasamba kahit nasa ospital ako. May nakilala akong mga nurse doon. Saludo talaga ako sa mga Pinoy nurse sa Peterborough Hospital. Napakagagaling, napakamaasikaso, professional, maalalahanin. Napakagagaling talaga. Kumbaga, kung bibigyan ako ng i-rate sila 1 to 10, 20 ang i-rate ko sa kanila. Napakagagaling nila. Si Ate Tess, sa chemo ko. Tapos yun, nalimutan ko na yung ibang pangalan na lalo nung na-surgery na ako sa colostomy bag ko. Inaasikaso talaga nila ako. And then maraming tumulong sa akin, financially rin, may mga nagbibigay, nag-aabot din sa akin doon. So, ayun nga. Yung after nung ako sa surgery ko, sa room na ako. Yun, 1 week lang yata na pina-out na ako. So, yung paglilinis ko naman ng stomach ko, ito yung tawag stoma. After 2 days yata, may pumuntang nurse sa akin. Tinuruan niya ako paano maglinis ng stoma. So, isang turo niya lang sa akin, nakuha ko na. So, tuwan-tuwa siya kasi mabilis daw akong natuto na sa paglilinis. Ayun nga, siyempre, Pinoy tayo, konting turo lang sa atin, madali nating matutunan yan. So, ayun na nga nakauwi na ako sa bahay, pinauwi na ako sa bahay. Tapos may dumating namang letter sa akin na
schedule ako for major surgery na bibiyakin na yung tiyan ko, tatanggalin na yung tumor ko sa rectum. Hindi ko lang alam kung pati sa liver or ano or sa lungs ay isasabay. So, nagdalawang isip ako kung magpapa-opera ba ako hindi. Iniisip ko kasi, ang tinutuluyan ko kasi, ang kwarto ko ay nasa second floor. At saka ang CR nasa second floor. Ang kusina nasa baba. So, kung sa baba naman ako tutuloy, wala akong higaan doon sa baba. Andun ang kusina. Ang CR nasa taas. Liguan, mga ganong, something ano. So, mahihirapan ako. Although may mga kasama ako doon, syempre hindi ko naman maaasahan dahil may pasok din sila. So, all by myself lang ako doon kapag binoperahan ako. Akyat baba ako sa ano, mahihirapan talaga ako. So, dahil may nag-advise din sa akin na dahil sa kalagayan ko stage 4 na hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay ko. Sabi niya, enjoy mo na lang ang buhay mo kasama ang family mo. So, parang ina-advise niya ako na umuwi na lang ng Pilipinas. Pero syempre, hindi naman ako basta nagpadala kaagad doon. So, nanalangin ako. Humingi ako ng sign sa Ama kung dapat ba akong umuwi. So, humingi ako ng sign. Siguro, yung sa dalawang sign na hiningi ko, nakita ko naman na, nakita ko naman. So, ayun, nag-decide na rin akong umuwi. So, pagdating ko dito sa Pilipinas, ayun, nag-natural healing ako. Gulay, prutas, mga, ayun nga, hindi ko binila, luya, at saka luyang dilaw. So, yun ang hindi ko talaga binila. March 2023 ako dumating dito sa Pilipinas. Salamat sa FMW dahil siyempre tinulungan pa rin nila ako hanggang sa makauwi ako. Ayun. Ang pagka dating ko dito, siyempre putlang-putla ako noon. Ang putla ng itsura ko noon. Tapos ayun nga, namayat ako ng gusto. From 67 kilos, ngayon 47 kilos na lang ako. 20 kilos ang nawala sa akin. And then, ayun nga nangyari, March 2023, ang dumating ako dito. Herbal, ganun lagi ang ano ko. And then, pagdating ng June, lumabas nga yung video na interview kay, sino nga to? Yung interview ni Julius Babaw kay Dindo Arroyo na pancreatic cancer, stage 4, na pinagaling ng isang Chinese doctor na si Dr. Tan. So, si Dr. Tan ay naririnig ko na siya nung nasa UK pa ako. Sabi, yung nga magaling nga daw, marami pumipila. So, hindi agad ako naniwala. Pagdating ko dito sa Pilipinas, yung nga, napanood ko yung video na yon. So, biglang pumasok sa isip ko, narinig ko na to Bakit hindi ko subukan? So, ayun nga, pumunta kaagad ako. Ang hirap Ang hirap. Kasi napakaraming nagpapagamot. Kailangan mo dumating doon ng alas 3 or alas 5 ng madaling araw, umaga, alas 3 ng madaling araw, matatawag ka ng alas 7, alas 8, alas 10, mga ganon. Kasi singitan Mga pagdating mo doon alas 3 madaling araw, walang papel na nakalagay. So, improvise kayo ng listahan, which is karton. Sulat ka ng pangalan mo. Hindi pala valid yun. So, darating yung bantay, darating ng alas 7, magpapalista ng pangalan. So, kanya-kanya ng singit na. So, kaya minsan, kahit dumating ka ng alas 3 sa madaling araw, matatawag ka pa rin ng alas 10 ng tanghali. Yun ang ganong kahirap nun. Then, buti nga, nagkaroon ng sistema, by appointment na sila ngayon. Yun ang ano. So, ayun nga, nagsimula ako ng mid of June 2023. So, naka 1 year na ako. Awa ng Ama, eto po ako ngayon, malakas pa rin. Nakakaramdam ng pain, pero tolerable. Kumbaga, kung i-rate ko yung pain na nararamdaman ko sa bandang puwet ko, 1 to 10 is 1. 1 lang yung nararamdaman ko. Although parang nalilesen pa nga.
So, nararamdaman ko ngayon sa 1 year na pagpapagamot ko kay Dr. Tan, parang unti-unti nararamdaman ko na lumalakas ako. Siyempre may tulong pa rin 'yun sa nag-e-exercise ako, inalis ko na 'yung stress sa isip ko, nagpapa nagpapaaraw, ayun ang basta kumbaga sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, kailangan pa rin tulungan ng sarili. Ang hindi ko na talaga kinakain, malalansa, itlog, manok, alimango, alimasag, pusit, talaba, tahong, kaya mga ganyan ang talagang hindi ko kinakain at saka table sugar. Yan yung pinaka pagkain talaga ng cancer, ang nagpapalala sa cancer talaga. So, ang turmeric, luyang dilaw, luya, hindi ko winawala sa sarili ko yan. Kasi yan yung isa sa mga nagpapalesen ng sakit na nararamdaman ko. Anti-inflammatory. So, yun talagang malaking tulong sa akin yun. Ayun nga, in 1 year ko na pagpapagamot kay Dr. Tan. Dapat kasi every week ang pagpapagamot sa kanya, which is magastos. Eh, wala naman akong hanap buhay. Wala naman akong ano, ang nagsusupport lang sa akin ng kapatid ko, mga kapatid ko. So, siyempre, kung every week, kada papagamot ko sa kanya, 3,000 ang budget ko. So, kung every week ako, 3, 6, 9, 12,000 monthly. Masyadong malaki ang magastos din. So, ang ginagawa ko, every 2 weeks na lang ako pumupunta doon para makalesen. Ayun naman, awa naman ng Ama, malakas pa rin ako. Kumbaga, yung kulay ko, sabi nga nila, parang bumabalik-balik na ako sa dati. Hindi na ako tulad ng dati na parang maputla, na parang bagsak na bagsak yung balat ko. Ayun ang ano, pasalamat din ako talaga sa Ama na siyempre ginagabayan niya pa rin ako sa pagpapagaling ko sa mga tao na pinapadala niya para tulungan ako at gabayan ako. So, ayun, tuloy-tuloy lang ako sa pagpapagamot kay Dr. Tan. Tapos, ayun, CT scan ako, hinintay ko pa yung result. Hindi ko masasabi kung lumaki or lumiit ang bukol ko. Hindi ko rin masasabi kasi dati kasi hindi masakit yung puwet ko. So, sumakit. So, tapos ngayon naman nararamdaman ko, ano pa nga, meron pa akong bleeding. So, bleeding discharge sa puwet ko. So, para akong babae ngayon na napkin. So, ngayon nararanasan ko na kung anong nararanasan ng mga babae ngayon. Ayun nga, pero nitong past 2 weeks ago or na-lessen na yung bleeding discharge sa akin. So, parang ang discharge ko na lang parang sipon na lang siya. Lalo nitong week na 'to, parang ayun nga, walang masyadong ano. Tapos nararamdaman ko nga sa sarili ko na unti-unti na bumabalik yung lakas ko. Ayun, hindi ko man masasabi na 100% na gumagaling ako. Tanging ang Diyos lang nakakaalam kung paano ako gumagaling. Ang ginagawa ko na lang, tuloy-tuloy lang ako sa natural healing, sa herbal, Chinese medicine na tinitake ko. So, ayun nga, lagi akong nananalangin na sana nga pahabain pa ang buhay ko para sa mag-ina ko. Kailangan pa nila ako. So, kaya siguro, kaya gusto ko pa rin mabuhay na matagal. Siyempre, maraming tao pa ang nagkakaroon ng sakit ng katulad ko, cancer. Siguro gusto ko rin silang hindi ko alam masasabi, ano ba masasabi? Encourage. Gusto ko maging inspirasyon din nila ako para labanan ang cancer. Lahat naman tayo may cancer. Yung nga lang, malakas lang ang katawan ng iba, mas nananaig yung lakas ng katawan nila, ang immune system nila. Kaya hindi lumalaki ang cancer nila. So, sa mga tulad namin na nagkaroon ng cancer, bumaba ang immune system namin, kaya mas lumaki ang bukol. Kaya bumaba ang immune system namin.
Yun ang ano, yun ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng bukol. So, ang immune system kailangan laging malakas. Kailangan laging, yun nga, palakasin natin ang immune system natin para Tutoy pupunta sa'yo, ha? kailangan natin palakasin ang immune system natin para yung mga sakit. Saka isa pa, ah, iwas na lang siguro sa ano, isa sa mga kinakain natin na dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Lalong-lalo na sa pagkain ng baka. Ang baka ay, although maganda sa katawan ng baka, pero napakatagal matunaw sa katawan natin ang baka. So, bago matunaw yan, kailangan natin ng matinding acid sa katawan para matunaw yung baka, ang mga karneng baka na yan. So, kapag malakas na yung acid mo, kapag mataas na yung acid mo sa katawan, lapitin ka na sa sakit. Yun ang, ano. So, iwas sa pagkain. Ingat sa pagkain. Lalo sa mga processed foods. Sa mga junk foods. So, kung hindi man maiwasan, siguro, limit na lang. Limit. So, yun ang advice ko lang, no? Advice ko. And sa mga may sakit na katulad ko, iwas na. Sa mga malalansa, pitong malalansa, yung ano, manood kayo ng mga video ni Doc Atoy, mga video ni Doc Chani, video ni Dr. Tam Mateo, mga naturopath doctor po yan. Si Doc Chani naman po is, dati siyang doktor. Doktor talaga siya, medical doctor talaga siya, na nag-switch into naturopath. Sila Dr. Tam Mateo, naturopath doctor, Dr. Atoy. Marami kayong mapupulot na tips doon kung paano labanan ng cancer. So, doon ako kumukuha ng ano. Isa pa sa mga pinagkukunan ko ng inspirasyon din naman, ang panonood ko kay Chris Wark ng Chris Beat Cancer. Siya ay stage 3 cancer, colon cancer, na after niyang ma-opera, hindi na siya nagpa-chemo. Through natural healing din siya. Mga salad-salad. So, siya ay nasa 20 years survivor na siya. 20 years. So, tagal na no, 20 years. So, isa sa kanya ako nagsimula na mag-isip na pumunta sa natural healing. So, ayun nga. Pero syempre, hindi naman natin masasabi na lahat ng natural healing ay hiyang para sa atin. Pero, mas maganda, subukan natin yon. Or, pwede mo naman i-combine yung western medicine at saka natural healing. Pwede mo i-combine siya. So, habang nagkikimo ka, pag sa doktor kasi, bawal na i-combine eh. Pero pag sa mga natural doctor, okay lang yan. Ano. So, ayun nga, doon ako kumukuha ng mga tips kung paano labanan ng cancer. Kaya natin yan sa mga may cancer. Kaya nating labanan yan basta alam natin kung paano labanan, kung paano iwasan. So, kung hindi man ako makaligtas sa ginagawa ko na ito, tanging ang Diyos na lang ang nakakaalam. Kung kukunin niya na ako, siya lang nakakaalam kung kailan niya ako kukunin. Yun ang ano, kahit ang doktor or mga naturopath doctor, hindi nila masasabi kung hanggang kailan ang buhay ko. Tanging ang Diyos lang nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay ko. So, hanggat pinapahiram sa akin ng Ama ang buhay at lakas ko, ayun, lalaban ako para sa anak ko, para sa asawa ko, para sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, sa mga nagmamahal sa akin at sa mga naniniwala sa akin. So, sa mga asawa naman ng may sakit, na mga katulad kong cancer patient, sa mga asawa, pagpasensyahan nyo na lang mga asawa nyo, kasi minsan naiirita talaga yan. Madali kaming mainis, madali kaming magalit. Konting bagay lang, naiinis kami, madali kaming ma-stress. Konting may makita lang na parang nakakaasar, galit na galit ka agad kami ganyan. So, pagpasensyahan nyo na lang sana kami. So, unawain nyo na lang sana kami. Wala, dumarating talaga na nagagalit talaga kami, hindi namin mapigilan eh. So, habaan nyo na lang sana pasensya. Tulungan ang mga asawa na palakasin ang loob. Siyempre, huwag kakalimutan lagi ang panalangin sa Ama.
Yan ang unang-unang dapat nating gawin. Ang panalangin sa Ama, ang pagtitiwala sa Ama. Yun po ang unang-una talaga dapat nating gawin. Huwag mawalan ng pag-asa sa Ama. Ang tanging siguro ito matagal ko na gustong gawin 'tong paggawa ng video na 'to para sa mga para sa para sa healing journey ko. Siguro sa mga susunod na kung makapag-live ako, hindi ko naman kasi masasabing perfect yung healing journey ko kasi siyempre kung magiging perfect ako, gustong-gusto kong gayahin ang ginawa ni Chris Beat Cancer. Salad, carrots juice, support na mga multivitamins, araw-araw siyang umiinom ng carrots juice. Dito sa atin mahal ang carrots juice, ang carrots. So, kaya mahirap din. So, ayun nga, ang kailangan lang talaga natin ay siyempre, kailangan din natin support ng family natin. Yun ang talaga. So, hanggang dito na lang po muna ang video ko na to. Sana suportahan niyo po ako sa gusto ko na makapag-inspire sa iba. Gusto ko makapag-inspire sa ibang may sakit. Gusto kong makatulong na mapayuhan. Although hindi man ako perfect po, no? Hindi po ako kumbaga inspiration lang ang maibibigay ko sa inyo na ako ay isang stage 4 colorectal cancer patient na patuloy na lumalaban upang humaba pa ang buhay. So, ayun po. Laban lang po. Kung hanggang saan ang buhay na ibibigay ng Ama, siya lamang po ang tanging nakakaalam. Bye-bye po.